Hello po mga kabayan, harinaw sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Rosaline Foster. Okay, sabi kasi niya dito, ito may kinalaman po no, sa tinatawag nating ah, reckless imprudence o yung pang tayo pag gumawa po tayo ng isang bagay ay tayo ay obligado na mag-observe ng iba yung pag-iingat, due diligence, no? Foresight, no? Upang hindi tayo maka-puwersyo, hindi tayo mapagbigay ng danyo sa ating kapwa o sa ating community, no? Pag tayo po hindi nag-observe nito, ay maaari po tayo makasuhan. Lalo na kung tayo ay binigyan ng privilege ng ating batas, no? Na gumawa po ng isang bagay tulad po ng binigyan tayo ng driver's license, no? Or license or franchise, no? Na upang gawin ng isang bagay, no? Na pinahintulutan ng batas at ito po hindi tayo nag-ingat, no? Na we could be held liable for at nakapag-disgrasya po tayo, nakadanyos tayo, then we could be held liable for reckless imprudence. Ito po bigyan natin ng daan, no? Sa sulat ni Rosaline Foster. Sabi niya, Attorney, tanong ko lang po, nakalusot po yung alaga kong baka na hindi ko sinadya dahil hindi ko nailak ang kulungan niya. Ngayon po nabangga yung baka at ng nakamotor. May pananagutan po ba ang nakabangga? Of course. Ito sinasabi natin na yung pag tayo nakabangga o nakadisgrasya, no, nakadrive tayo, the presumption is, kaya ka nakabangga because nagkaroon ka ng negligence, nagkaroon ka ng reckless imprudence, hindi ka nag-exert ng iba yung pag-iingat, no? Dahil kaya ka nagkaroon ng aksidente. So, yes, kung ganun nga po, no, there is always that presumption na kaya siya nakabangga because hindi siya nag-exercise ng due diligence. So, mayroon pa siyang pananagutan sa batas, no? Maaaring yung quasi-delict papasok dito. Kaya yung kanyang ginawa by his own volition, no? That person could be held liable for reckless imprudence resulting to damage of property. Ngayon, kung ang nadisgrasya niya ay tao, ano din yon, reckless imprudence resulting to physical injuries kung na-injured yung tao, pero kung pumanaw yung tao, no, reckless imprudence resulting to homicide. So kailangan po no pag tayo ay mayroong license, no, pribilehiyo na binigay sa atin ng batas, you have to be very careful na mag-observe tayo ng required due diligence o pag-iingat para hindi po tayo makapag-puresyo o bigay ng damyo sa ating kapwa. Okay? So, yun po ang nangyari dito. No? So, ang gagawin po ninyo ay hindi pwede bang gawing depensa na pinakawalan mo yung baka mo eh. Di ba? So, assuming na nga na obligasyon natin na bigyan bilang may-ari din na dapat mag-exercise ka din ng due diligence, no? Sabi mo nga for na hindi niyo nailak yung kulungan. Pero dahil hindi mo nailak, nakawala yung baka mo, hindi rin pwedeng gamitin ito as total defense, no? Total defense nung nakabunggo sa iyo ng baka mo. So, mayroon din siyang pananagutan. Okay? Kayo, so maaari ding meron kayong pananagutan for negligence also. Pero kumbaga sa danyos, no, maaring ang kasalanan mo could only be about 20%, no? Yung nakabunggo ng motor mo is 80 or 90 or even 100%. Depende po yan sa inyong maging ebidensya, no? Kung sakali hindi kayo magkakaroon ng kasunduan o settlement doon sa driver. So, ang gagawin po ninyo is kumuha po kayo ng police report, no? At syempre, yung mga ebidensya na kailangan, yung picture ng baka po ninyo at o mga injuries, no? Certification from the veterinarian na ito yung injury po ng inyong baka.
plus police report. So yan po. Yes, pwede po yung makasuhan, no? Hindi pwedeng sabihin ng driver na, hindi mo kasi kinulong yung baka mo. No? Hindi po pwede po yan, okay? So, para din yang nakasagasan ng tao, o sasabihin mo, dapat hindi ka tumawid. Di ba? So, always remember na meron tayong foresight kung tawagin. So, nagda-drive tayo, you must bear in mind always, listo tayo that anytime, at any moment, no, merong biglang tatawid, no? Or may biglang may lubak dyan, no? So we have to be alert, no? Merong iba nakikita natin habang nagmamaneho, motor pa yan, nagte-text, no? Ah, tapos nagmamaneho sila, ang tulin-tulin magpatakbo kahit na maraming kabahayan, no? Dito sa nasa gilid ng kalsada. Kung makapagpatakbo sila, akala mo ay katapusan na ng mundo, no? So in short, itong mga taong ito, sila yung ito'y tinatawag na reckless. So pag maka-aksidente po 'yon, no? Ay reckless imprudence ang ikakaso sa kanila kasi hindi sila nag-exert ng iba yung pag-iingat, at because of their recklessness ay dapat na maparusahan sila, no? It could be kung may injury, ay physical injuries. Kung may pumanaw, ay it could be homicide, no? So either way, mapaparusahan po, no? Hindi man ang sino man ng mga tao na hindi po nag-exercise ng due diligence, that as a result of his or her action ay nakapagbigay po ng pinsala o danyos sa community o sa ating pong kapwa. So I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Rosalyn Foster. Bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity na pasalamatan po yung ating mga supporters, yung ating pong mga followers, mga likers po natin, subscribers, sharers po natin, no? Dito sa ating videos. Ngayon po, kung if you find our videos interesting and informative, at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede po pang makahirit po ng isang click lang po ng subscribe, share, and like or follow po, no? Upang sa ganun, mahuli po tayo ng algorithm ng ating YouTube at saka yung ating Facebook. At marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin. At sila din po ay makinabang, no? Dito may mapulot sila sa ating mga pinag-usapan, no? Kasi napakahalaga po kasi na sa atin na kahit paano meron po tayong kaalaman ng mga bagay, lalo na pagdating po sa batas. Kaya sabi natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So of course, wag po niyong kalimutan para hindi po kayo, wala po kayong mimiss na mga videos po, ay pakiclick po ang notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Hanggang dito lang muna tayo. Bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.